Kapag sinabi mong serbisyo publiko, anong mukha ang naiisip mo? Isang teacher? Isang sundalo? O baka isang kawani sa loob ng opisina? Ang totoo, bawat lingkod bayan ay mukha ng pag-asa. Maligayang buwan ng serbisyo sibil, mga kapwa ko lingkod bayani. Ako si Mark Anthony B. Bercando at halina't samahan nyo kami sa isa na namang makabuluhang episode ng Beyond the Desk, Faces of Public Service, kung saan tampok ang mga kwento ng inspirasyon, pakikipagkapwa at tapat na paglilingkod. Maghanda ng makinig, maging maalam at maging responsabling mamamayan. September is for us, mga lingkod bayani, dahil hindi lamang Civil Service Commission ang nagse-celebrate ng 125th year ng Philippine Civil Service Anniversary, kundi ang lahat ng government agencies ng Pilipinas. Itinakda ang selebrasyon ng serbisyo sibil na nagsimula sa Public Law No. 5, an Act for the Establishment and Maintenance of an Efficient and Honest Civil Service in the Philippine Islands, na pinasinayaan noong ika-19 ng Setyembre 1900. Upang patuloy na gunitain ang napakahalagang kaganapang ito, itinakda ng Presidential Proclamation No. 1050 noong 1997 ang September bilang buwan ng serbisyo sibil. Welcome sa ika-9 na episode ng Beyond the Desk, Faces of Public Service, serbisyong may puso, dangal at galing para sa bayan, kwentong lingkod bayani. Sa bawat pawis, sa bawat ngiti at sa bawat kwento ng malasakit, makikita natin ang tunay na anyo ng paglilingkod. At sa episode na ito, magpo-focus tayo sa mukha ng serbisyo publiko mula sa lente ng simpleng kawani, subalit may katangi-tangi at mabuting ehemplo ng paglilingkod. Sa katunayan, kabilang siya sa regional awardees ng Honor Awards Program ngayong taon ng CSC-NCR. Mga kababayan, sabay-sabay po nating salubungin si Miss Olivia Alejandrino ng Philippine Veterans Affairs Office or PVAO. Happy PCSA po, Miss Olivia, at welcome po sa ating programa na Beyond the Desk. Bumati muna po kayo sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po at nabigyan po kami ng pagkakataon. Ako po upang maimbitahan sa inyong pong programa at gusto ko rin pong batiin ang aking mga kasamahan sa serbisyo sa Philippine Veterans Affairs Office, lalong-lalo na po ang aming butihing administrador, Reynaldo Mapagu. Unang-una, ma'am, congratulations sa pagiging regional awardee ng HAP o yung Honor Awards Program sa CSC-NCR. So, ma'am, para mas makilala po kayo ng ating mga taga-subaybay o manonood, ikwento nyo nga sa amin ng bahagya. Sino po ba si Miss Olivia at ano po ang inyong ginagawa ngayon sa PVAO? Currently, ako po ang Assistant Division Chief ng Veterans Records Management Division ng Philippine Veterans Affairs Office. Kami po ang nangangalaga sa lahat ng mga records ng aming mga veterano at kanilang pamilya. Kami rin po ang nag-validate kung ang pensioner na nag-apply sa amin noon ay siya pa rin lehitimong pensioner na tumatanggap ng kanilang pension ngayon. Paano po kayo, ma'am, nagsimula sa public service? Nagsimula po ba kayo sa PVAO agad o may dati pa po kayong ahensyang pinanggalingan? Galing po ako sa isang private institution, pero bago pa man po magsimula ang aking professional career ay malinaw na po sa aking isipan ang layunin na makapaglingkod o makapasok po sa public service. If I may ask, ma'am, ilang taon na po kayo sa government service? 25, kaka 25 years ko Wow, lang po. 25 years. Sir. Medyo Opo. mahaba na. Opo, sir. At sa current position po ninyo, ilang taon na kayo?
Mag-aanim na taon na po. Mag-aanim na taon na. Okay, ma'am, sa bawat paglilingkod, alam natin na hindi mawawala yung mga pagsubok. Ikwento nyo nga po sa amin, ano po ba yung pinaka-challenging na work experience ninyo sa inyong profesyon, no? At paano po ninyo ito na-overcome? Yung sa records management po, yun po yung unang-una kong naging pinakamabigat na na-encounter. Nung bago pa lang po ako doon sa division ko. Kasi po dati yung records management, actually, magulo po talaga yung records ng mga veteran nung time na wala pa po ako dun sa division namin. Makikita mo po, pakalat-kalat lang yung records. Wala po silang parang maayos na inventory. Hindi pa rin po digitize yung aming mga records. Nung ako po ay nalipat doon, yun po yung unang-una kong pinagbigyan ng pansin. Kasi parang napakahirap kung ako ay nasa ibang division, kailangan ko itong record na ito, hindi agad ma-provide sa akin kasi hindi siya agad mahanap dahil hindi nga po maayos. Parang yun po. Ang una kong ginawa, parang nag-conduct po kami ng inventory. Pina-inventaryo ko po lahat ng mga records na yun. At doon po nag-umpisa na magkaroon po kami ng initiative para po magkaroon ng digitization project. Ilang days, ma'am? Halimbawa, yung from the regular, bago kayo mag-introduce niyan, ilang days ang processing? Minsan po linggo, Isang buwan. linggo, isang linggo o buwan. Tapos yung naayos na po? Nung naayos na po yung records, minutes, seconds lang minutes. po. So Opo. from weeks or months, naging minutes na lang? Minutes, opo. Napakalaki. Ganun na po siya kabilis at masayang-masaya ako at parang may sense of fulfillment na po at purpose yung aking mga ginagawa. Kasi nakita ko kung gano'n napabilis yung mga services po, hindi lang po dun sa division namin, kundi dun sa lahat ng division. Dahil sila, nakadepende po sila sa records Kumbaga, yung records, yun po yung lifeblood ng PIBAW. So, kung hindi po siya maayos, paano po magiging maganda yung serbisyong ibibigay po namin? So talagang isang no? Kumbaga nag-domino effect Yes, sir. yung pagkakaayos ng records doon sa services na binibigay ninyo sa inyong mga kliyente. Tama po. Kung maipapakita ko nga lang yung mga litrato, yung comparison noon at saka ngayon, napakalaki na po ng pagbabago. Pag-usapan naman natin ngayon, ma'am, yung mga programs and projects ninyo sa inyong ahensya. Ano-ano po ba yung mga initiatives ninyo ngayon? Nag-conduct din po kami at ako po ang nanguna sa mga ginagawa po naming caravan mission. Pinamunuan ko po ang mga caravan mission kung saan kami nagtutungo doon sa mga lugar kung saan malayo po siya sa mga field service offices po namin. Ang primary purpose po namin ay para po maabot po namin yung aming mga pensioner na nasa laylayan o sila po yung tinatawag nating the least, the last, and the lost. Ito po, ma'am, ay mula Luzon hanggang Visayas, Mindanao. Tama po ba? Mindanao, opo. Bali, target po namin na makarating po doon sa mga areas na medyo mahirap na po para sa mga clients po namin na makapag-travel, yung may mga sakit o may limitasyon na pong physical, paningin at pandinig. Ano po, ma'am, yung farthest na naabot ninyo sa caravan ninyo? Ang pinakamalayo po naming napuntahan ay yung sa Maguindanao. Maguindanao, okay. Opo, medyo risky nga po ito dahil ito po ay conflict-infested area or rebel-infested area po. So, nakarating po kami doon. Nakarating po kami sa General Santos, sa Dipolog, sa Visayas areas, ganun din po sa Luzon. So, talaga pong iba't ibang regions ang pinupuntahan nila? Yes, sir. Yun pong wala po talagang mga field service office na malapit. Yung malalayo po talaga. At alam namin na maraming density ng mga pensioners po yung nandoon. Doon po kami pumupunta. May iba pa po kayong projects, ma'am, or programs bukod dito sa caravan? Kasama na po dun sa aming caravan yung implementation at rollout po ng aming single ID system. Yung single ID system, ako ay naging bahagi po nito mula pa lamang po sa paggawa po ng design, pag-draft po ng policy proposal. Ganun din po, ako po yung nanguna sa nationwide implementation po ng programang ito. This is for what, ma'am? Bakit po tayo nag-ID system? Ito pong single ID system, dati po kasi ang pensioner ng AFP at PIBAW, meron pong mga sarili-sariling ID na ini-issue.
So para po ma-eliminate po yung redundant process ng pagsasubmit po ng same documents at ma-streamline po yung proseso, nagkaroon po ng study committee kung saan po ako ay naging bahagi. At yun po, hanggang po sa siya ay ma-implement, kami po ang naging lead agency para pangunahan ito at ako po yung nanguna okay. para sa pag-roll out po, nationwide roll out ng program. At napakalaki po ng benepisyo nito sa ating mga kababayan? Yes po sir, dahil po dito sa ID na to, itong ID na to magagamit nila for pension related transaction po sa common mga pangangailangan po ng ating pensioner ng AFP at pensioner po ng PVAW. Ganun din po, ito rin po yung dokumentong ipinapakita nila para po makakuha ng mga medical services sa mga partnered PVAW hospitals po. At mas naging madali po yung pag-avail nila ng services because of this single ID system. Tama po ba? Yes po, sir. At simula po nung ma-implement ito, nakapag-issue na po kami ng 108,000 na mga single ID po para sa mga AFP retirees, aming mga pensioners at kanilang mga dependents. And this is all over the country or Yes, the Philippines? sir. Alright. Ma'am, sa dami ng mga projects and programs na na-mention ninyo, gusto ko malaman, saan kayo nanggagaling? Ano yung mga naging motivation ninyo? Bakit nyo ginagawa ito? Ang isa sa naging motivation ko kung bakit ginagawa ko po ang mga initiative na ito dahil po isa rin po akong solo parent at kung maglilid ako by example, yun din po yung makakagisnan ng aking mga anak. Gusto ko po kung sakali man, kung ano man yung profesyon na kanilang tahakin balang araw, ganun din po yung gawin nila. Hindi lang po nagtatrabaho sila para sa sarili, kundi kinoconsider din po nila yung mga taong kanilang pinagsisilbihan. Yeah, and that is something that you can model to your child right now, no? Na napakagandang kontribusyon po ninyo sa ating lipunan. Ma'am, ano po ang inyong mensahe sa mga kapwa natin lingkod bayani at sa mga kabataan na nagnanais pumasok sa pamahalaan? Para po sa aking kapwa o co-public servant, nais ko lang pong ipaalala na tayo ay nandito hindi dahil ito ang ating propesyon o trabaho, ngunit dahil ito ay ating sinumpaang tungkulin na dapat nating gampanan ng may dedikasyon. Tayo ay dapat maging responsable, tapat at accountable sa lahat ng ating ginagawa. Lagi tayong maglingkod ng tapat at maging patas po sa lahat po ng ating ginagawa kahit na may mga challenges o hadlang. Para naman po sa mga kabataan na nagnanais na maging public servant o pumasok po sa serbisyo publiko, wag po silang matakot na tahakin ang landas ng paglilingkod. Alam ko na hindi ito madaling daan, pero ito ang landas na may pinakamalalim na kahulugan. And that's very meaningful po pag yung sinasabi nyo na ito ay landas na may pinakamalalim na kahulugan, no? Dahil ito nga, sabi nyo nga po ay hindi lang basta-basta trabaho, kundi panata, no? At yan ay very timely ngayong September na Civil Service Month, no? Yes po, sir. At saka po, kung gugustuhin po nilang maging isang lingkod bayan, piliin po nila ito hindi para sa kanilang sarili, kundi para maglingkod sa taong bayan. Tama po. At talaga namang napaka-noble, no, ng pagpasok sa pamahalaan, lalo't lalo na kung tayo ay naglilingkod ng tapat at talagang may pagmamahal sa ating kapwa Pilipino. So maraming salamat po Miss Olivia sa pagiging bahagi ng ating show this September. Ang inyong talino, karanasan at pusong may malasakit ay napakalaking bagay po, no, na dapat maipaalam, no, sa ating mga kapwa lingkod bayani. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. At congratulations po muli. Thank you po. Ang inyong naibahagi ay sumasalamin ng katotohanan ang tunay na public service ay hindi nakapako sa posisyon kundi nakaugat sa malasakit at katapatan. Sa bawat kwento ninyo, natututo kaming makita na ang paglilingkod ay hindi lamang trabaho, kundi isang napakahalagang ambag sa bayan. Isang apoy na patuloy na nagliliyab upang magbigay liwanag at pag-asa sa iba.
Kayo ay paalala na ang mukha ng serbisyo ay hindi nakikita sa uniform o titulo, kundi sa mga kamay at pusong handang kumilos tungo sa kabutihan ng kapwa at ng bayan. Patuloy po kayong tumutok at makisabay sa mga susunod nating kwentuhan at talakayan. Para sa inyong mga puna at mungkahi, iscan lamang ang QR code na nakikita sa inyong screen. Mahalaga ang inyong feedback upang patuloy naming mapabuti ang bawat episode. Muli ako po si Mark Anthony V. Bercando at ito ang Beyond the Desk, Faces of Public Service. Dahil sa dulo ng bawat kwento ng paglilingkod, hindi lang pangalan ang ating iniiwan, kundi isang pamana ng malasakit, integridad at tunay na pagbabago. Sa pagdiriwang ng ika-100 at 25 anibersaryo ng Philippine Civil Service, sama-sama nating ipinakita ang malasakit, husay at diwa ng tunay na paglilingkod. Sinimulan natin noong Setyembre 1 sa pamamagitan ng isang medical mission para sa 74 na katao na may mga disabilities mula sa National Vocational Rehabilitation Center. Patunay na walang maiiwan sa ating serbisyo publiko. Noong Setyembre 4, binuksan natin ang mas maraming oportunidad sa trabaho sa pamamagitan ng job fair sa SM North EDSA na nilahukhan ng 28 ahensya. Sa kabuuan, may 1,100 at 35 career vacancies at 100 at 72 non-career, job order at contract of service positions na naialok para sa ating mga kababayan. Umabot sa 554 na applicants ang natulungan, kabilang dito ang mga nag-pre-register at mga walk-in job seekers na nakinabang sa on-site applications, in-person interviews at career guidance na inihandog ng CSC-NCR at mga katuwang na ahensya. Noong Setyembre 7, tumakbo ng sabay-sabay ang halos 14,500 runners sa Fun Run para sa pamanang lingkod bayani, isang pagdiriwang ng wellness, inclusivity at pagkilala sa mga lingkod bayan na nag-alay ng buhay para sa bayan. Noong Setyembre 11, ipinamalas natin ang bayanihan sa bloodletting activity na sabay isinagawa sa Cuneta Astrodome at GSIS Pasay. Sa Cuneta Astrodome, 303 participants ang nagparehistro at 200 at 46 ang matagumpay na nag-donate ng dugo. Sa GSIS naman, 244 na participants ang lumahok at 175 ang matagumpay na nakapag-ambag ng dugo. Lahat ng ito ay naging mahalagang ambag para sa kaligtasan ng ating kapwa. At noong Setyembre 20, nagtapos tayo sa isang makabuluhang gawain, ang International Coastal Cleanup sa SM by the Bay. Sama-sama ang CSC-NCR, mga national government agencies, LGUs, GOCCs, SUCs at pribadong sektor sa paglilinis ng kapaligiran bilang ambag sa kalikasan at sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa ating mga katuwang mula sa iba't ibang ahensya, institusyon at pribadong sektor. Sa inyong suporta at malasakit, muli nating napatunayan, ang serbisyo publiko ay para sa tao, komunidad at bayan. Mabuhay ang mga lingkod bayan! Mabuhay ang Pilipinas!